So, na-shock ako, no? I stopped sa aking anong ginagawa ko kasi po. Being such a good guy, honey. Kasi marami na naman tayong guest tomorrow sa breakfast. Kanina, halos naubos yung mga... Guys, mahirap talaga, guys, no? Kapag may lupa kayo ba, may lupa kayo, pero maliit lang ang lupa. Kasi pinag-iinitan. Kung gusto daw nila na maging amin yun, gusto nila magpabayad. Sabi ko, huy, siguro papuntahan na lang sa bahay nila, no? At doon na lang mag-sit, kami na lang mag-adjust. Hello ka guys, good morning or good morning po. Welcome back to another vlog. Yes, sa may Oliver Cagas Chemical. Tingnan yung mata ko, kulang sa tulog kasi po. Kaga ko po ngayon, di ba? Ako lang isa ngayon sa bahay. Fully booked kami, so lahat ng mga guests ay nag-breakfast. Ang kagandahan lang guys ay fully booked siya. At the same time, every room ay 2 tao. So, puno ang aming breakfast room kanina. So, ako naman dahil pwede na tayo mag-vlog ngayon kasi po nag-check out naman sila. So, pwede tayo mag-salita kahit maingay tayo kasi hindi man tayo lang marinig. Ang makakarinig lang nito ay kayo at saka yung mga unwanted guest. So, ngayon, umalis na sila. So, kayo na, grabe talaga yung guys, yung adrenaline rush, parang nag-work talaga kanina kasi dito, mabuti na lang, ang kagandahan lang kayo na kasi meron naman kaming coffee machine sa, turn on light. So, mabuti na lang yung coffee machine namin nandun na sa breakfast room, so sila na kukuha ng kape, tapos yung juice, water, andun na lahat. So, yung iba na lang ang aking ipe-prepare, yung mga breads nila, eggs, mga ham, salami, mga fruits, ano pa yung mga veggies like cucumber or gorke or yung kamates, lahat. So, yung guest, merong gusto nito, I want this, meron ba kayong ganito? Meron ba kayong ganyan? Meron kami ganyan, I will offer everything to you. Magiging comfortable lang kayo at magiging satisfied kayo while staying here sa bahay at saka while having your breakfast, okay? So ngayon, alis na sila at this time, it's the right time na maglinis tayo lahat ng room kasi po check out na po ito. Inopen ko na po yung door yan kanina at saka yung window dito para makalabas ang amoy nila. Amoy nila. Kuha ta dito ng basura. Ito basura nila guys. So, kunin natin ito. So, ilagay lang natin dito. Kakabit lang natin dito guys. Ayan. So, buksan ko pa yan mamaya na muna. Ito yung namin ito guys, sa mga freebies sa hotel namin. So may tubig. Itong tubig na to ay libre po ito at ininom na ng guest. May kunti pa pero itapon natin yan kasi nabuksan na. Kapag nabuksan na guys, for example itong bottle na to, nabuksan to ng guest tapos ininom nila hanggang dito lang. Kunti lang talaga kasi normally yung tubig hanggang dito, di ba? Tapos nag-inom sila, nakuna lang ng kunti, ganito lang. Itatapon pa rin namin guys. Or, i-delete ko na lang sa mga plants dito sa loob ng hotel. Kasi hindi na siya pwedeng gamitin pa for the next guest. Kailangan ba? O if dapat, ang bottle ay dapat palaging bago. Yung hindi pa siya na open dito. Hindi pa siya na to. Libre po yan guys. Sa ibang hotel, walang libreng tubig, okay? Dito, naglibre kayo ng tubig. Tapos, libre rin kami ng charang. Ito, may kape. May cafezane or yung gatas niya. Meron din kami dito sugar. Meron kaming tea. Kung anong gusto niyong tea, magsabi lang kayo sa reception na gusto ko ng green tea. Di green tea ibibigay namin sa iyo. Ito, nakunan na po. Ito nila kayo nakunan. Normally, kasi 4 lang siya. So, 4 dapat ganito. 2 na lang kasi kinuha na yung ginamit na nila. So, 4 to. 4 nito, 4 nito, 4 nito. Pero yung tea namin ay 2 lang. So, ayan. Dito, meron kayong dyan. Nag-hotel tour pala talaga tayo dito, no? Kasi parang tagal-tagal tayo hindi dito. May TV kami. Hi! Makita nyo ako. At saka meron kaming minibar. Well, minibar, sasabi ko talaga sa inyo. Turn on po yan palagi.
So, shoutout po pala dyan sa taga Buena Vida, taga Davao, lahat hitita, kumusta kayo dyan? And kumusta, at shoutout po sa taga Baden-Württemberg, taga Schwarzwald, Ate Camela, I know you are watching right now. Wow, Ate Camela, basta sabi ko talaga sa'yo ba? So, maglinis na tayo, kukunin natin yan para while maglinis na dito sa hotel na to, sa mga rooms dito, ay ang labahin ay ipaandar natin doon sa machine, okay? So, para double purpose po, ginagawa natin ang room, naglinis na dito, magpalit ang bagong bed sheets. So, at least, di ba, umaandar din yung ano doon, yung washing machine. Kanina, before ako pumunta dito sa hotel room, lininisan ko muna ang breakfast room para mamaya wala na akong gagawin. So, linis na yun. Pati yung mga plates, mga baso, na ano ko rin po yun guys, na tapos ko rin po siyang nahugasan. Nilagay ko na po sa tamang lagayan. At shoutout po pala doon. Sabi na ko sa inyo guys, kasi palubot na po ito camera ko kasi nakalimutan kong i-charge. Shoutout po pala doon sa tao na nagsabi sa akin na, Oliver, tinanong niya ako, Oliver, ano palang course mo dito sa Germany? Anong kinuha mo? Sabi ko, hotel management. Sabi niya, bakit yan ang kinuha mo? Ang ending niya, tagahugas ka ng plato. So, na-shock ako, no? I stopped sa aking anong ginagawa ko kasi po, yun ang ginagawa niya. But yung babae na yun, hindi ko na siya nakita ngayon. Oh. Once lang, tapos tinanong na niya lang ako na, bakit yan ang kinuha mo? Ang ending yung tagahugas ka ng plato. Tapos tinanong ko siya, ano pala ang kinuha mo dito din sa Europe? Ano pala pinag-aralan mo? Sabi niya, hindi ako nag-aral. Ang trabaho niya ay naglinis din. So, kung makapagsabi naman to sa ate, akala mo naman talaga to mayor. Oo. So, bago-bago pa lang po ako noon sa Germany, but palagi ko siyang daladalang hanggang ngayon. Kaya be mindful sa ating ginagamit na salita, sa ating sinasabi sa ibang tao kasi po daladala niya hanggang buhay. At alam mo, at first masaktan ka niyan, di ba? Mabigla, pero at the end, parang tatawanan mo na lang. Oo. So, ako nung guys, nung pagsabi sa akin kanina, nagugas ko ng plato, tama siya, may correct ka dyan. Po, alam mo naman kapag, for example, hotel management ang tinapos mo, pwede ka magiging sa tourism, pwede ka sa airlines magtrabaho, pwede ka sa cruise ships magtrabaho, sa hotel, sa ano pa dyan. So, it depends kung after graduate mo, kung ano ang gusto mo na trabaho na kukunin, di ba? Diba? So, kung gusto mo mag-grow o punta ka doon, so kung gusto mo maging stagnant lang o dyan ka, kung saan ka comfortable kasi nga life is too short, kung saan ka comfortable, saan ka happy, kung yan ang passion mo and you are passionate about it, so go there. Kung gusto mo talaga i-challenge ang buhay mo kasi you are a risk taker, so gusto mo i-challenge, so go for it. Lahat tayo may choices. Lahat ng mga nangyayari sa buhay natin ngayon ay choice natin to. Okay? At yung iba naman, at tayo, hindi lang iba, most of us, wala din tayong choices. So kung saan tayo ngayon, hindi natin to gusto pero wala kasi tayong choice sa buhay. So dyan tayo. Pero at least na-survive tayo sa buhay na ito. Yun ang importante. At saka and satisfying din kasi po, bakit? Nakatulong tayo sa pamilya, nakatulong tayo sa mga taong nangangailangan sa atin, hindi lang sarili natin. Yes, tinulungan natin yung sarili natin kasi yun naman, di ba, dapat tulungan mo na yung sarili natin para makatulong ka sa ibang tao. So, kapag ma-bless sa'yo, maapaw na yun, that's the right time na itutulong mo na sa kanila. Diba? So ngayon, mag-backdoor na tayo dyan kasi mamaya magugas ulit ako ng plato. Kasi yung ending natin sa pag-hotel management na ating inaral ay maghugas ng plato eh. Maghugas. There are trouble underneath your clothes. There's an endless story. There's a man I chose. There's my territory.
victory in all the things I've deserved. For being such a good guy, honey. So, alam mo, kininto yun sa akin. Sa tawa lang ako. Oh, sabi ko, huh? Ang iniisip ko lang noon guys, no? Inisip ko lang talaga, no, para maano ako, para hindi ako magalit, para hindi ako wala akong masabing masama or masabi sa kanya para alam mo yung gusto ko mong magiging sa ano pa makabalos. Kabalos yung gusto mo talaga siyang gantihan. So, ang ginawa ko na lang, iniisip ko na lang nun kagad. Hindi ko sinabi sa kanya. Sabi ko, napaka-bless ko pa rin kasi nakapag-aral ako dito sa Germany. Sabi ko nun kagad kasi sabi ko sabi kasi ng mga parents ko, once na matapos mo yung pag-aaral mo dito sa Germany, Oliver, meron ka Ausbildung. Kahit saang bansa ka, pwede magtrabaho, kunin ka agad. Like, for example, mag-apply ka, kukunin ka agad kasi po, nag-aral ka dito sa Germany. Alam mo naman yung education dito sa Germany, di ba? Ang ganda. So, sabi niya, tapos malaman nila, uy, dyan ka pala nakatapos ng hotel management. O, so, kukunin ka agad. Kasi nga, di ba, iba din yung training dito, guys. So, masabi mo talagang, paldo, charot. Yun, yung mga ganyang, mga scenario ka, guys, mga ganyang mga sinasabihin ng mga tao sa'yo, alam mo, gawin mo na lang siyang motivation, gawin mo na lang siyang inspiration na to do more, to work harder, and then to move forward. Kasi kapag gagantihan mo siya kagas, wala mangyayari. Hindi ka ma-asenso kung gagantihan mo siya. Hoy, ano nangyari dito? Char. So dito tayo sa toilet. So kunin na natin to, mga towels. Basa pa ang towel. Mga guys, ito bagong ligo kasi po basang-basa ang aming yan. Hi! Working mode. Uy, meron pang towel dito. Wait lang, kukunin ko pa yan siya. So, tingnan natin ang shrunk dito kung meron bang laman. Baka meron. Kasi, para ready for the next guest. So, dito naman tayo sa kabila. And the end doesn't even matter. I've tried so hard and yet so far. Guys, ilabas ko lang po muna si Andy. Then, okay lang po ba ang light guys? Kasi yung light ng camera ko ay pinaano ko muna. Pina-light ko talaga. Kasi marami nagsasabi na yung ano ko daw, dulum. Madilim daw yung vlog ko, madilim. Diba, Kitty Jane? Sabi niya, Oliver, ano man? Yung vlog mo ba, madilim? Ano mo daw? Sabi niya, yung vlog ko daw, madilim. Yung video ko. So sabi niya, itry mo daw, ano yung camera mo. Itry mo siya na kuti-kutiun. I-experiment, i-explore ba yung camera na para daw mag-light kasi nga, madilim daw talaga. So ngayon, nahanap ko na kung paano gawin. Paano gawin yung sa settings na para hindi masyadong madilim. So, ayan na. Kita nyo na ako. Kitang-kita nyo na ako nagsasmile. O, diba? Very, very light. Like the moon in the sky, in the water. Naglakad kami ni Andy. Lakad ko siya kasi kailangan po yun. Dito tayo kasi may sakyan doon. Oh. Andy, kami balik. Dito tayo sa kabila. Come. So. Come here. Here. Diba? Kaga sa kauwi ko lang galing sa city, nag-einkaufen. Namili ako ng mga bread. Bili ako ng bread for the guest tomorrow. Kasi marami na naman tayong guest tomorrow sa breakfast. Kanina halos naubos yung mga naiwan na bread kasi po daming nag-breakfast kanina. Oy. Oo, daming bread nilang kinain. So ayun, kailangan kong bumili. Tapos namili na ako ng ulam ko ngayon. Chicken day man ngayon dito sa Germany. So, bumili ako kagaysoy. Bahala na talaga si Batman. Basta ay bibili ako. Oh. Tapos after that,
After ko mamili, ilakad natin si Andy. Kailangan natin ilakad si Andy kasi po, kawawa naman. Kawawa na hindi siya ilakad. Hinihingal ako. Hingal na ako. Come Andy. Sok-sok ta dres sa ano. Dito tayo sa gitna ng bundok. Bahala na. Sino makakita sa atin dito? Marami pa naman mga deers dito. Mga deer. Papa deer. Ay, Papa bear pala yun. Marami dito ka guys. Sana makakita tayo today. Ngayon, para maipakita ko sa inyo at maipa-vlog ko sa inyo. Oh. Ito tayo. Wala pa man ako nahanap. Una makahanap pa naman ng deer, no, si Andy. Maamoy kasi nila yan, no? Grabe yung pang-amoy nila, Andy. Ay. Andy, grabe yung pang-amoy nyo ba? Bakit ganyan kayo mag-amoy? Wala. Tingnan nyo po dito kagay. So ano to? Sa gitna ng kagubatan. May bahay-bahay, mga... Ano? Tingnan nyo. Sa gitna ng kagubatan, mayroon tayo sila dito. Ito, pasukin doon natin. Tinda natin sa loob. Ready, come here. Come here. I want to see. Wow. Ganyan lang siya. Kahoy. Kahoy na pinaganyan. Andy, wait. Wait lang. Guys, baka may idea kayo. May alam kayo. Baka may alam kayo. Baka may alam po kayo na anong ito. Dito po tayo sa Germany. Sa gitna ng kagubatan. Ayan o. Sa gitna ng kagubatan may ganito. Hello, ano kayo to? Baka lalabas dyan si... Oh. Hala, ano kaya to, no? O, tingnan nyo. Ito sa gitna. So. Andy, bata. Andy. Guys, maniwala kayo sa hindi. Alam nyo ba, pumunta ko ngayon ng Edeka. Pagdating ko sa Edeka, tapos na talaga ako na malingke. Namili na ako ng yung pinag-grocery ko. Tapos nilista ko yung sa cellphone, no? Kasi baka may makalimutan ako. Before ako mag-grocery, for example, punta ako sa city, punta muna ako sa refrigerator ko anong kulang para sa guest at sa kitchen. Tingnan ko kung anong kulang at diba, para ilista natin para hindi makalimutan. So ngayon, tapos ako mamalingki, diba? Lumabas na ako. Paglabas ko, nakita ko si Danica. Si Danica at saka anak niya. Kilala niyo si Danica, diba? Palagi ko yung binabangkit sa vlog. Ano siya, best friend ng mga parents ko. So nakita siya, uy, tinanong niya kung kailan pa daw babalik mga parents ko. Naku, matagal pa. Next week pa, sabi ko. So sabi niya, kumusta ka naman? Kumusta na? Mag-isa ka sa trabaho? Sabi ko, ayos lang. Daming check out today. Dami kaming guests. Pero nakayanan ko naman. So, that's good. With the help of the Lord, diba? Kayanan natin. Kasi siya naman nagbibigay sa atin ng strength. So, sabi niya, uy, may ibibigay pala ako sa iyo. Oliver. Sabi niya, yung invitation kasi nga dapat after niya namalingki din siya, after daw niya mamalingki pupunta sana siya sa bahay kasi idaan niya yung invitation. So alam niya na ang parents ko wala doon wala sa bahay, pero idaan daw niya invitation daw para sa communion ng kanyang anak, yung si Lucas, yung older na anak niya. I think 13 years old na yata yun, 12 or 13. So sabi niya, sabi niya, kasi nakita na kita ngayon dito, hindi na ako pupunta sa iyo bahay ninyo. So, ibigay ko na lang sa iyo tong invitation. Sabi niya, so binigyan ako ng invitation. Nakasulat doon ay, para namin, Uwe, Egbert, and Oliver. Tatlo kami invited doon sa komunyon ng kanyang anak. Alam mo naman yung komunyon dito, no? Ano pa naman yan? Ang komunyon ay, ano yan, sa Catholic, di ba? Important pa naman yan. Tapos, you are so blessed kapag invited ka sa isang komunyon ng anak ng mga friends mo, barkada mo, or sino ba yan na invited ka. So,
Ay, napaka-bless ko at sinama ako doon sa invitation. Invite ako. Hindi ko pa inopen yung invitation kasi nasa maliit man yun na envelope. Pero yun nasabi niya, invitation ay sa communion ng kanyang anak. So kapag communion, feeling ko pupunta kami sa communion na yan. Communion naman dito is ano naman yan, Sunday, di ba? Bigyan talaga naman yan ng time. And then after communion, alam nyo na, kainan na. So yan o. Pwede ko pa sinabi sa mga parents ko na may invitation doon. Mamaya na lang pagdating sa bahay kasi pagdating ko kasi sa bahay, no, nilakad ko agad si Andy. Alam mo naman tong iso. Ay, dito pa rin sa bundok ka, guys. Maganda na to, light na, hindi na siya madilim. Para hindi na magreklamo sa si Kitty Jane. Siya pa naman yung ko. Siya pa man palagi yung nag-real talk sa akin. I-chat niya ako. Hindi niya i-comment sa Hindi niya i-comment sa vlog. I-real talk niya ako, i-chat niya ako na, Olivero, tingnan mo yan. Tingnan mo to, siya yung taga-real talk. And it's better, no? Kasi pag may magsabi sa'yo naman ganyan, and better kasi next time magiging, hindi kami here, wala talaga ko din. Sige, masasami. Nishima. Yan, tapad na. Much better, much better kasi para next time, paganda mo ulit. So, tabi tayo din. Huwag mo akong iwan maglakad ba? Sama tayo ba? Ay, naku ba? Wait lang. Ay, Jesus. Andy, pasabas kistag. So guys, yung manok po na bili ko kanina, pinainit ko ulit sa air fryer kasi po malamig na siya. Dahil sa matagal siya, hindi na siya nalagay sa... So, pinainit ko lang siya para mas masarap pa rin ang pagkain natin mamaya. Ay, ano ba nangyari ito sa onions namin? Parit, sira na sira. So, ngayon, gawa po tayo ng sausawan po. So, gawa tayo ng sausawan para mas masarap. So, lagyan natin ng soy sauce, vinegar, and ano pa dyan. Hindi ko magets yung namin ay. Sira siya sa gitna. Hindi siya sira, asling, na siya, nikuyos. Nikuyos. Nagutom na din po ako guys. Guys, mahirap talaga guys, no, kapag may lupa kayo pero maliit lang ang lupa. Kasi pinag-iinitan. Hindi naman siya, as in nga, pinag-iinitan, pero nagkakaproblema. Alam mo, napansin ko sa Pilipinas sa atin, no, mas magkaproblema pa tayo sa maliit na lupa kaysa sa malaki na lupain. Kasi po, namblema kami ngayon sa lupa namin sa Pilipinas. Ang problema po namin guys, kasi po, iba kasi no, kapag sa Pilipinas, maraming may-ari sa isang lupa or ang katabi nito, maraming may-ari, iba't ibang tao, iba't ibang uri ng tao na may-ari sa katabi na lupa na to. So, mahirapan talaga lang, lalo na kapag wala pang title, wala pang, hindi mo alam kung saan talaga ang para sa'yo, saan dyan sa'yo, wala na, makita mo yan, may tawag sa amin yan, muhon yung, kung saan hanggang, saan sa'yo, hanggang dyan lang ba, at sa ibang part naman ay sa ibang may-ari, yung may border. So, meron tayong nilagay doon na malaman na hanggang dyan lang yun sa'yo. May lagay kami doon. So, ngayon, dahil pinasurvey sa DENR, no? DENR, di ba sila ang taga-survey niyaan? So, nung pagka-survey ka, guys, yung lupa namin, lupa sa aking papa, after ng na-survey, yung lupa namin nakunan, pero hindi siya din nakunan lang. Meron namang good news is,
Yung ibang lupa na magkatabi noon na ibang may-ari, sa amin din siya. Parang yung instead na sa kanila iyon, na nakunan ng lupa ang kanila, tapos nagiging amin, tapos yung lupa naman namin, nakunan din sa ibang may-ari na naman. So, yun ang nangyari. So, ang tanim namin doon guys, sa lupa ng aking papa ay meron kami doong rubber tree, meron din kami doong niyog. Yung rubber tree na doon, asawa ng ate ko ang palaging nag-tapping. Kasi po nakaprinda. Nakasangla po yun sa akin kasi dati. Nung dati ko sa Germany, dati kasi nasangla kasi yung lupa namin sa pinsan namin. So sabi ng pinsan ko, Oliver, uli kasi andyan ka na sa Germany at saka may pera-pera ka na, tubusin mo na yung lupa, yung rubber, hindi lupa ha, rubber lang, yung rubber trees ang tubusin. So, nasa 50,000 po yun. So, sabi ko, sige, kasi amin man yan, tubusin ko na lang din yun. 50,000 yun guys. So, naging amin na ngayon. So, yung rubber tree, yung asawa ng ate ko ang nagtatapping ngayon. Oo. So, kaya yung rubber tree na yan, hindi siya pwedeng ikat. Pwede mo siyang maikat kapag basta, yun na. So, anyway, nagkakaproblema kami ngayon kasi dahil sa nangyaring survey. So, the problem is, lagyan natin ng sitrona. Dahil sa bagong survey, meron kaming bagong lupa na naging amin na, di ba? At yung lupa namin ay nakunan yon. So, ang lupa na yung lupa na meron kami na bago, may-ari. At the same time, merong caretaker. Caretaker ba yan? Or tenant? I don't know. At may halaman yon. Merong tanim na niyog at saka rubber tree. Same din sa amin. So, ito sila, ayaw nilang magpa-move. So, kung gusto nila magpa-move, kung gusto daw nila na maging amin yun, gusto nila magpabayad. Sabi ko, huy, bakit ganun? Bakit magpabayad? Iyon naman ang talaga ang survey ng DENR. Survey nila yun. So, it means, amin yun. Kasi amin naman talaga yun kasi dahil sa naging survey na. So, sabi nila kasi daw matagal na panahon, sila ang yung nag-caretaker, nag-take care noon, sila yung nagtanim na doon, so sila na din ang yung bunga, sila na, alam mo yun, sila na nag-tapping doon. So sabi ko, ang hirap talaga guys, no, kapag maliit na lupa, pinag-aawayan. Kaya, ako guys, so sabi ko talaga noon na sana, nung pagdating ko sa Germany, yun na palagi din sinasabi ng mga kapatid ko silahan, sabi niyo, alam mo, Uli, kapag gusto bumili ng lupa sa Pilipinas, kailangan talaga may title, pangalan mo talaga nakaano dyan para hindi ka nagka-problema. Tingnan mo ngayon. Maliit lang yan. Maliit na ano yan, pero ngayon nagkaka-problema, tapos ipabarangay para ma-settle, di ba? Una-una, before ka pupunta sa mga lawyer, sa munisipyo, barangay muna, di ba? Kasi baka pwede pang mapag-usapan kasama ang barangay captain. So, andun yung kapatid ko. So, ang nangyari, yung dapat na i-settle, yung dapat pag-usapan, yung tao na dapat na andun siya, na para i-settle doon, wala siya. So, dalawang beses na hindi ibig sabihin, pa-barangay kasi may kasalanan. Kaya, to settle the problem. So, ngayon, pangalawang beses hindi siya pumunta. So, pangatlong beses hindi siya pupunta. Hindi namin alam kung anong gagawin namin kasi siguro papuntahan na lang sa bahay nila, at doon na lang mag-settle. Kami na lang mag-adjust. Mga kapatid ko lang mag-adjust ang barangay captain at saka mga kapatid ko, sino yung dapat pag-uusap doon. Pupunta lang sa bahay nila. Kaya, mahirap po, na meron kang lupa, tapos meron kang caretaker.
may magki-caretaker siya kasi, for example, nasa abroad ka, hindi ka walang mag-ano ng lupa mo, ari-arian mo. Kaya, dapat alam ng nagki-caretaker, alam niya kung ano lang ang dapat sa kanya, kung ano meron lang siya. Kasi diba kapag, for example, kapag may caretaker, for example, ako, for example pero wala naman akong caretaker. For example, meron akong caretaker. So, siguro ako kagis, ang gagawin ko siguro kagis, gawa kami ng kasulatan, gawa kami ng kasulatan, certificate doon na, ito ang gagawin mo, iyan ang dapat mong gawin, iyan in everything. Tapos, merong signature niya, signature ko, signature ng mga witnesses, at saka signature ng captain or barangay captain at saka kagawad. Para at the end of the day, no, for example, yung caretaker kasi, di ba sinasahuran mo yan monthly? O ikaw ang gawin mo diyan ikaw antayan mo yung mga tanim, tapos kapag may tanim i-harvest mo tapos ibenta, di ba? At saka monthly mo siya binabayaran. Monthly mo siyang binabayaran kasi nga siya yung doon. Tapos sabihan mo, magtanim ka diyan ng ganyan, ganito, ganyan ha para mapuno ng mga tanim yung lupa. So yun lang, hanggang doon lang siya. Kasi for example, ako, babalik na ako na Pilipinas for good. Tapos yung lupa ko, merong tanim na doon dahil tinanim naman ng nagbabantay. So wala siyang habol. Kasi nga, binabayaran ko siya monthly. At sabihin ko na, yan ang gagawin mo. So wala siyang habol kasi nga, merong certificate. Una-una, merong kaming kasulatan, katibayan doon na ang gagawin mo ay dyan lang. So wala kang habol kapag paalisin ka na namin kasi babalik na ako. For example, babalik na ako. Ako na bahala dito magbantay ng mga tanim ko, yung sa lupa ko. Kasi for good na. So, wala din siyang habol kasi nga, binabayaran man siya monthly. Yung tanim niya, sa lupa ko, tinataniman. Tapos, binabayaran siya nung pagtanim niyan, di ba? Kasi sa kasulatan, kung ano mang tinanim mo dyan, iiwan mo dyan at wala kang habol. So, ngayon, ang nangyari, iba. Nakalungkot lang ba na kahit alam nila na kung ano yung papel nila dyan sa lupa na yan, pero naghahabol sila. Though, naiintindihan namin, naiintindihan namin kasi nga, siguro kung kapag andun kami sa situation nila, siguro yun din ang mararamdaman din po namin. But, we need to, yung ibabalance ang situation. Kung ako siguro, alamin namin na, siguro kung ang trabaho ko naman dito, caretaker, tapos sinasahuran ako monthly ng may-ari. So, siguro wala akong habol dito. Kung gano'n ang nangyayari ka, guys, diba? So, mahirap talaga, guys, no, kapag may caretaker ka, tapos magpatanim ka dyan, tapos mamungan na, pwede nang i-harvest, maghabol sila. Siya, bakit ka maghabol? Ang trabaho mo ay magbantay lang naman dyan, tapos sinasahuran ka. Ngayon na iba, wala naman akong caretaker sa amin kahit kasi nga, wala naman, hindi naman malaki yung lupain doon. Tapos sa akin naman, thank God, no, kasi yung mga nabili ko ng mga lupa doon, mga investment ko, yung si Ate Leslie doon, si Kuya Nono, asawa ng ate ko, sabihin nila ako na, Oliver, yung tanim mo doon, kailangan i-abono na, magpadala ko ng pera. Tapos kapag ginagawa nilang kagis, for example, mag-abono sila one day, sinasahuran ko yung gagas, hindi ako mag-thank you. Kahit sabihin ng kapatid ko, kahit sabihin pa ng ko na, huwag mo na kami sahuran, tulong namin sa'yo. Pero sinasahuran ko pa rin, libre pa yun ng merienda at saka lunch ba yan or dinner ba yan? Kung anong bet nila, kung mag-dinner o dinner. So, magpadala ko, so sinasahuran ko yun, kung sino yung tumulong doon, sinasahuran ko. Kasi nga, ayoko mangyari na at the end of the day, alam mo yung isusumbat nila sa akin yung tulong. Ayoko na mangyari yung sa pamilya namin. Ayoko na mag-aaway-away kami dahil dyan. Na sabihin nila, tinutulungan, kami dyan dati, kami nagtanim dyan, kami nagpalaki niyan. Tapos ngayon, hindi ka, alam mo yun. So, as much as possible ka, guys, no? Kapag meron ko sa kanila, kayo doon, mag-abono, maglampisal, maglinisan yung doon, mga puno ng niyog, or durian ba? Sinasahuran ko talaga after kasi nga ayoko magka-problema kami dahil dyan. Ayoko magka-problema kami dahil sa pera. Ayoko magka-problema dahil sa investment ko. Ayoko na mangyari yun na yan lang yung dahilan na mag-away kami ng pamilya ko.
Baka dyan pa yung dahilan na maimperno tayo, di ba kagay? So, sabi ko talaga na every time na mag-ano ako, bigyan. Kasi nga, sila yung hindi naman yung sahod na talaga na sahod. Like, help na din po yun sa kanila. Kaya minsan, yung mga kapatid ko, minsan lang to kasi minsan talino sila pero minsan kasi matalino yung mga kapatid ko So, minsan, sabi ko, magiging wise din ako minsan. Sabi, Oliver, pahinga na for example, mahingi sila ng pera. Sabi ko, sige, next week na, kapag may sahod ako. Pero may ko doon yung lupa ko, muna kayo, may abrepono ba, yung linisan nyo muna yung doon, tas ganito, ganyan. So, at least, give and take. Hindi lang yung give ng give. Hindi yung take ng take. Magtulong. Minsan, kapag ko, sige, mo na yung sa kabilang doon muna kayo, mo na yung lupa doon, yung itanin man muna, after niya, bigyan kita. Minsan, kaya magiging wise sa'yo. Kasi yung pera ko naman dito, guys, hindi ko naman yun. Hindi ako hindi ako nagtatain ng pera dito. Lahat pinagpaguran. Kaya ngayon nga, grabe yung ko sa pera nga, guys. Grabe, mahigpit ako ngayon muna sa pera kasi nga, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng source nito. Kasi kung sa sahod ko lang, kunti lang talaga, sayang na sayang, kulang na kulang. So ngayon, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng iba pang funds may gagawin kasi ako sa Pilipinas, sa bahay ng ate ko. Malalaman niyo yan sa susunod na vlog ko, guys. So, guys, magpaalam ako ng vlog. Kakain na po ako ngayon. Thank you for watching. Stay safe, stay safe. This has been Oliver Cagas Gimmick, and then, cheers!